Mukhang aabot kay Sandro Marcos ang sumpa na dala-dala ni Ngiwi Jr. Or ang, ay naku, hindi ko nabanggit kanina sa discussion natin mga ating. Nag-ready pa naman ako eh. Anyway, hopefully hindi ko makalimutan dito sa next discussion na ito. Sayang niya may. Okay. So, itong si Sandro Marcos ay pareho ba ang kanilang lifestyle na mag-ama? Pareho ba ang kanilang hilig? Well, inamin naman ni Aimee na nagdodroga ang kanyang kapatid na si Ngiwi. Si Sandro ba ay nagdodroga rin? Babaero ba si Ngiwi o lalakero? Ano ba talaga? Right? Bakit ang sumingaw na, binanggit ko kanina yung kay Dean Chase, bakit ang sumingaw na issue kay Ngiwi, hindi yung pambababae niya, kundi yung pagpapajontot niya sa Jewetels, sa isang Phil-Am or Phil Brazilian or Phil Portuguese, whoever he is, si Mr. Tubig. Right? Why? Anyway, si Sandro kaya, meron din kaya siyang mga ganyan, mga, ano tawag dyan? Yung mga malalaswang eksena. Hindi ba sila kasama sa Epstein files? Anyway, si Ngiwi Jr., nagnanakaw ba siya? Dahil kung tatanungin mo si Zaldico, 100 billion ang siningit ni Marcos Jr. sa budget ng 2025. And that's the most anomalous budget daw. Eh bakit walang napaparusahan? Hinarang yung impeachment, ginawa nila ng paraan, dinaan nila sa technicalities para walang mag-succeed na impeachment na may mga malalakas na evidence laban kay Ngiwi. Okay? Kasi isa yung siguro sa impeachable offense ni Ngiwi, yung most corrupt budget nung nakaraang taon. 100 billion di umano ang siningit ni Ngiwi. So 100 billion ang kanyang ninakaw, kinamkam, or much bigger than that. And si Sandro Marcos, according to Zaldico, 50 billion naman yung insertion sa nakaraang budget. So ang tawag nga 'di ba, kay Sandro ay prinsipe ng pork barrel or king pork barrel kings, sina Martin Romualdez at saka si Sandro Marcos. So kung magnanakaw ang ama, magnanakaw ang anak, magnanakaw rin ba ang apo? At kapag galing sa nakaw ang kinakain, hindi kaya gagabaan yan? Anyway, ito po yung post, no? I don't know if, sabi ko nga sa mga kababayan, baliktarin lang natin ang sinasabi at yun ang totoo. I-reverse lang natin. Kung ano yung mga hinahanas-hanas nila, baliktarin mo lang, yun, mukhang yun ang katotohanan. Magaling silang mag-pretend. Right? Sanay silang magsinungaling. Akala siguro nila tanga ang mga Pilipino. Ito ang sabi ni sino to? John Vic. Alam mo yung pera sa nakaw, hindi mo pwedeng ipakain sa anak mo yan. Oh, ganun ba? Ang karma, lalabas sa mga anak mo. Yun daw ang sabi ni Marcos Jr. kay John Vic. So, anong gustong ano kaya ang message na gustong i-relay dito ni John Vic, mga kababayan? Na nag-uusap sila ni Marcos Jr. about kabutihan? Na gusto ba niyang sabihin na mabait talagang presidente ito, matinong presidente, hindi nagnanakaw. Kasi biro mo, sinasabi niya sa akin na huwag magnanakaw ha, kasi kakarmahin ang anak mo. Ha? Mabuting tao si Marcos Jr. O balik ta rin nyo ngayon. Diba? Okay. Anong sabi din eh? Ang karma lalabas sa mga anak mo. So yung tatay ni Ngiwi Jr., yung senior na inedsa, ito bang mga nangyayari sa kalusugan ni Ngiwi, hindi ba karma na ito? Bakit mamanahin ng anak yung karma na dapat sa tatay o yung bad karma? Right? O yung gaba? Bakit mamanahin? Sangkot ba siya sa kasalanan? Or dahil ang pinapakain nga ay galing sa nakaw? My God! Yung mga pagwawaldas na nga lang ng pera natin, di ba? Hindi mo maninakaw dahil budget yan ng opisina mo. Pero kung winawaldas mo, di ba sabi nga ni Tatay Digong nung siya yung nakaupo,
Hindi natin pera yan, wag nating gastusin, wag tayong magpakaluho. Magtiyaga kayo sa ginisang balatong, right? Ano ba yun? Anong panghimagas nila? Maruya or pritong saging as dessert, ganun ano. O kaya may pritong galunggong as ulam aside from the gulay na ginisang balatong. Dahil pera yan ng mga Pilipino. Alam nyo, nung sinabi yun ni Doc Lorraine, I think it was Doc Lorraine who mentioned that, na ganun kapayak yung pagkain. At saka nakita natin yan pumunta si Trump, di ba? Nung pumunta si Trump sa Pilipinas, sa si PRRD ang presidente, ang inihaan ni Tatay Digong gayon kasimple. Magtiis ka, ika. Si Trump tumikim lang isang kagat, hindi tinapos ang kain, hindi niya kayang kainin yung ganun kasimpleng ulam. Tapos ang dessert, ay biro mo yung saging na ano, yung may lumpia wrapper, tawag dyan mga kabayan. May tawag dyan, di ba? Turon, parang turon, di ba? Yun yung dessert ni Trump. Tapos yung ulam mo, ginisang ginisang munggo na may dahon ng malunggay. Naloka si Trump, di ba? Oh. Nakikita natin yung kaiba ni PRRD at pagiging simpleng tao ni Tatay Digong noon dahil alam niya na pera yan ng mga Pilipino, huwag nating waldasin. Okay? Nagtatrabaho tayo para sa mga Pilipino. Yun ang totoo. Itong singiwi na ito, nung pumunta kami, unang taon pa lang, di ba yung pumutok yung issue ng ensaymada? Ang isang perasong ensaymada na yun, mga kababayan, although masarap, fluffy naman, no? Creamy naman, makeso. Ang isang perasong ensaymada noong nag-meet and greet kami noong December 2022 sa Malacanang, nung pinatawag niyo yung mga vloggers at senior citizens at kababaihan, 250 pesos yun. Ang pinakain sa amin ng katanghaliang tapat, alas 12, ay ensaymada. Meron naman doong parang brownie, okay, food for the gods na whatever that is, kind of a cake na marami siyang mga makulay thingy, no? Sabi ko, instead of ipinambili ng ensaymada, tanghaling tapat, dapat kanin at ulam na lang. Sa halagang 250 pesos, baka may gulay ka pa, no, mga kababayan? May soup ka pa. And then, yung drinks nung ensaymada ay sopis drink, soda, Coke Royal, ganyan-ganyan. Carbonated drinks. Yung mga bisita, mga senior citizen, dead kaming mga vloggers, kumain kami bago pumunta ng Malacanang, okay? Nagpakabusog kami kasi mahaba yung biyahe. So ako, like me, okay lang sa akin na ensaymada yung kinain. Pero hindi ako ang naghahanap eh. Nabanggit ko yun noon. Sabi ko, nagtanong sa akin, naririnig ko yung conversation ng mga matatanda, wala bang kanin, wala bang ulam? Kasi tanghaling tapat nung pinapunta kami ng Malacanang. Ensaymada ang nakahain. Sinumbatan pa kami. Ay, parang sinasabi nila, ay mga mga prayguto, mga maralitang sikmura. Naghahanap ng kanin at ulam. Makontento nga kayo, 250 pesos isang ganung. Yung ensaymada rin mga kababayan, pag nilamukos mo ng gayon, kakapiranggot lang. Dahil nga puro hangin, kaya nga fluffy yung ensaymada. As in, magagawa mo siyang holin pag piniyaot mo ng gayon. Kasi, although sakto lang yung laki, pero pagka nilamukos mo at binilog mong gayon, para lang siyang holin. Dahil puro hangin sa loob. Mamantika pa. Tapos yung panulak mo pa, sopis drink. Ay mga senior citizens ang bisita aside from the vloggers. Edi sisikmuraan yung mga matatanda. At ang daming nang away sa akin noon dahil nga bakit nagrereklamo pa raw ako ay pinakain na nga raw ako mamahalin daw yung ensaymado. Kayo ay nagwawaldas ng pera. Waldas kayo, wala nga kayong pakialam, may giyera na, bumabaha na, may mga pa-party pa kayo, meron pa kayo, Latina Manila, kuning-kuning. Tapos sasabihin ganyan, ang mga hinahanash-hanash, ito umano ang tumatak na babala, ni Pangulong Marcos Jr. kay Interior Secretary John Vic Remulla kaugnay ng umano'y 300 milyong suhol na tinanggihan nito sa isang kontrata ng Bureau of Fire Protection. Ayan naman tayo sinusuhulan daw sila binabribe daw sila
Parang dati may narinig rin ako kay John Vic na binabribe daw siya ng ano, $500 million. Ngayon naman 300 million na lang para siguro believable, no? Ayon kay Rimulya, personal umanong ibinahagi sa kanya ng Pangulo ang matinding paalala laban sa pagtanggap ng pera na galing sa katiwalian. So, sinusuhulan siya ng mga taga-BFP, mga bombero natin at bombera. Gusto siyang suhulan? Bakit? May kontrata, bakit bibili ng ano, ng, ano ba yan, mga truck na pang, ano, pang pamatay sunog? Tapos, porke siguro overpriced, para manahimik si John Vic ay bibigyan na lang ng 300 million? Bakit hindi nyo pasisantihin yung kung sino man yung babribe na yon? Ilantad nyo ang pagbumuka sa publiko. Kung talagang kurakot, ipakulong nyo pa. Yung trillion peso na ninakaw sa mga ghost projects at flood control, wala kayong pinapakulong yan. Bubudol ito. Oh. Si PBBM mismo nagsabi sa akin, alam mo yung pera sa nakaw, hindi mo pwedeng ipakain sa anak mo yan. Sabi daw ni Ngiwi Jr. Ang karma lalabas sa mga anak mo. Kung talagang matino si Ngiwi at hindi nagnanakaw, ano yung naging resulta ng kanyang 4-point-something billion na confidential funds? Saan niya nagamit yun? Although hindi siya dapat makita kung paano ginastos. Bakit mismong gera dito sa Middle East parang wala siyang kaalam-alam kung may intel funds pala siya? Bakit ang problema sa mga NPA at mga kaliwa terorista lumalala sa Pilipinas? Bakit ang droga baha sa Pilipinas kung talagang ginagamit ang confidential funds ng maayos? Si VP Sara, 125 million confidential funds na ginamit pala para, di ba, kumuha ng impormasyon sa organisasyon ng mga kaliwa. Gusto pa nilang pigain kung paano inubos yung 125 million. Ay singiwi, bilyones ang confidential funds, pero lumalakas ang NPA. So, ibig sabihin, wala siyang ginagawa. Ano punta? Right? Karma lalabas sa mga anak mo. Sana nga, ASAP, right? As soon as possible, gabaan. The hypocrisy, no? Ang naturang pahayag ay lumabas kasunod ng revelasyon ni Rebullion inalok umano siya ng malaking halaga kapalit ng pag-aproba sa procurement ng 200 fire trucks. Isang proyektong mahalaga sa pagpapalakas ng kakayahan ng BFP sa pagtugon sa sunog at iba pang emergency lalo't paparating na yung summer. So, yun naman pala bibili ng truck na pang-apula ng sunog, overpricing. Ba't hindi yung sisante yung taga-BFP? Bakit, right? Hindi nyo ipakulong para hindi pa marisan. Alam nyo, parang appeal to emotions, dramatista, right? Yung kaninang binabanggit natin mga kababayan na isang ubo na lang singiwi. Hindi kaya itong mga iniinda ni Ngiwi sa katawan ay dahil na rin sa bad karma na ang tatay di umano ni Ngiwi, nakasulat naman sa mga textbooks ng Pilipinas, si Marcos Sr. ay di umano'y magnanakaw, pamamatay tao, fascist, ibig sabihin abusado, diktador nga, diktador at pasista. Hindi nila maalis yan sa textbooks mga kababayan. At pwede sanang mangyari yan kung ang isusulat ulit, no, sa history sa Philippine history ay ang kabutihan ng anak ng Marcos Sr. since nakaupo na at nakabalik ngayon ang Marcos. Kung ang tatay, di ba maganda yun? Magandang parang tawag dyan, plot twist. Kung ang tatay noon ay tinawag na diktador, pasista, magnanakaw, ang anak ngayon uliran, no? Mapagpakumbaba, masipag, namamayat na namamaga na ang bituka sa sobrang kasipagan. Walang nasisirang flood control, ang daing ospital, eskwelahan, skyway, road widening, diversion road, dengue, tulay, lahat na. Grabe ang Pilipinas, pinagdugtong dito mo, 7,600 islands or 7,400 plus islands. Pinagdugtong-dugtong ng tulay dahil napunta talaga sa infrastructure ang pera. Tapos ang kinakain sa Malacanang, dilis na lang, ugang ibis, mga ate. No? Naglalaga na lang sila ng okra at kamuting dahon ng kamote. Walang party, walang
inuman. Hindi lumalabas ng bansa si Marcos Jr. kasi sayang ang pera. Tama ba? Ngayon, bakit si Rowena Guanzon, even ang mga Pilipino, ay hinihiling na mapugto na ang ginhawa ni Ngiwi? Ang tawag dyan mga kababayan ay manifestation ng Schadenfreude. Okay? Ayan. German word. Nakakakita ang mga Pilipino ng pleasure, okay? Yan, Schadenfreude. Nakakakita ang mga Pilipino ng pleasure sa kamalasan ng iba. Guilty tayo dyan mga ate. Natutuwa tayo na malas-malasin si Kiwi. O, bumabagsak ang kalusugan mo, deserve. Ganon. So, dahil nga po yan, no, tingin natin, deserve ni Kiwi yan. Perceived deservingness. Alright? O, pwede rin naiinggit lang tayo kay Kiwi. Envy. O kaya naman ay threat reduction. Kaya tayo nakaka-experience or kinakikitaan ng Schadenfreude manifestation mga kababayan. Oh. Kasi banta si Ngiwi, 'di ba, sa buhay nating lahat. Kaya gusto nating siya'y malas-malasin. Banta siya sa katahimikan ng Pilipinas, kaunlaran ng Pilipinas, right? Sa pamumuhay ng mga Pilipino dahil sa kanyang kapalpakan. Oh. Masaya tayo kapag si Kiwi ay dinadaanan ng kamalasan. Right? Guilty naman tayo dyan. Masisisi ba niya tayo kung tayo ay kinakikitaan ng Schadenfreude thingy? Right? Yun na lang naman ang kaya natin gawin eh. Okay? Ang maging masaya na siya ay minamalas-malas. And sa sinabi mong yan, Remulla, alright, na tatama sa anak ni Ngiwi ang kanyang mga pinaggagawa or sinasabi, huwag kang magnakaw ha, huwag kang tumanggap ng bribe. Kasi kung ang pinapakain mo sa anak mo ay galing sa nakaw, kakarmahin ang anak mo. Aabutin sa mga susunod na generations ang kamalasan. Kaya ngayon mga kabayan, sinasabi ko sa inyo na yung binanggit ng kakilala nating psychic, hindi mawawala ang sumpa sa Pilipinas hanggat ang mga angka na yan ay nandyan sa bansa natin. Kailangan alisin ang mga yan. O kung nasa Pilipinas man sila, dapat naghihima sila ng rehas. Dahil hanggat nasa Pilipinas sila, at kung mawala man sila sa poder, dahil isusuka sila ng mga Pilipino, gagawa sila ng paraan na marami pa ring makakaupo. Kung halimbawa si VP Sara ang maging presidente ng Pilipinas in 2028 and beyond, or makabalik ang mga Duterte sa power, yung mga nasa ibabang pwesto mga kababayan, pwede rin nila yung panghawakan, pwede rin nilang impluensyahan, pwede rin nilang maging cronies ang mga yan. Alalahanin nyo, limpak-limpak na ang nakamkam. Right? Kung gusto nilang sirain si VP Sara, gibain, no? Gagamit sila ng mga galamay kung wala naman na sila sa pwesto. Kung gusto nilang makabalik. Kasi pinalipas nila ang ilang like 40 years. Was it 40 years? 1986 sila nawala eh. 96, 2006, 2016, and now is 2026. 36 years silang nawala sa power. Nakabalik sila after 36 years and now 40 years na sila. Okay, nasa power sila for after 40 years or 36 to 40 years. Oh. So baka ang maging strategy ng mga to, no? Hayaan mo ng maybe konting break muna o hayaan mo na si Sara. Basta't pagka inimbestigahan tayo, tumakas na lang tayo. Pagkatapos ng 1-2 dekada, balik ulit tayo pagka nagkandamatay na yung mga kritiko natin, nagsipagtandaan na at nakalimutan na, bagong henerasyon na ng mga botante, hindi na nila tanda at hindi na nila alam yung mga pinaggagawa nating kabalbalan. Ganun ba diskarte nila mga ating? Palipasin ng ilang dekada, bumalik sa pwesto, at pag nahawakan ng pwesto, wag nang bitiwan. Okay, ganun.
Pag nabitiwan or nabitawan, palipasin ulit ang ilang dekada, balik na naman. Ay paulit-ulit tayo mga ating cycle. At kapag paulit-ulit tayo na nagpapakatanga at nakakabalik ang mga yan, talaga naman, ay kawawa ang Pilipinas. Oh. Ngayon, itong mga sakit ni Ngiwi Jr. na kung saan-saan niya nakakuha, maybe dahil lang sa pagtanda or sa abuse ng katawan, hindi kaya manahin din ito ni Sandro? Yung bisyo ni Ngiwi, like pulveron, what about yung pagpapakamot ng sumbong? Gawain din kaya ni Sandro yan? Eventually kaya, karumahin si Sandro at matulad rin sa kanyang tatay na kung ano-ano na ang iniinda sa katawan? Or tatamaan siya ng sumpa dahil ang pinapakain sa kanya ay galing sa nakaw? Tinatablan pa ba yan ng sumpa, mga ate at kuya? Pa-comment niya po sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga videos. Alright.